Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga bunso po, yung laging nabubuli. Kaya ilang araw ang nakalipas, no? Meron pong isang tao ang lumapit sa akin. At ang sabi niya, "Father, pwede bang makipag-usap? Pwede bang mahingi ang kaunti mong oras?" Sabi ko, wala naman pong problema. Kaya kami po ay nagkwentuhan at nag-usap kami. Matapos po nun ay habang nagkukwentuhan kami, bigla na lang siyang nagsabi at nag-open up. No? Sinabi niya yung kanyang problema, yung kanyang mga experiences, pains, at mga pinagdaraanan nung oras na iyon. Ako po ay wala akong masabi. Ang akin lamang pong nagawa ay tumahimik at makinig. Kasi alam ko naman po na at that time, hindi naman advice yung kailangan ng tao. Ang kailangan lamang po niya ay isang taong makikinig, handang makinig, handang dumamay, at handang mag-assure na ipagdadasal siya sa bandang dulo. Towards the end of our kwentuhan, no? Ako din po ay nagbahagi sa kanya. I also shared what I was experiencing at that time. Sabi ko, ang daming gagawin, nalilito din ako, naa-anxious din ako minsan sa mga bagay-bagay, ilang mga problema at ilang mga karanasan. At siya po ay nagulat pagkasabi ko noon. At ang sabi niya, "Father, nagkakaproblema din pala kayo." "Lalo na ikaw," sabi po niya sa akin. "Kasi, Father, ikaw palagi kang nakasmile. Tsaka parang palagi kang masaya at happy-go-lucky lang." And then I said, sabi ko sa kanya, "Opo naman. Siyempre kami din, may iniisip din naman at may pinagdadaanan." Mga kapatid, ngayong linggo po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Solemnity of our Lord Jesus, the King of the universe. At ito po yung crown of the liturgical year, and it is just fitting to celebrate this very great solemnity on the last Sunday of our liturgical calendar. This week po, our liturgical year will officially end. And the gospel, in fact, presents the kingship of Jesus as a culmination of His saving work. Pero ito po yung maganda, because it does so in a very surprising way. Very surprising. Paano? Ang paghahari po kasi ng Diyos ay isang paradox. Napaka-ironical at paradoxical. Pag naisip po natin ang isang hari, ang iniisip natin agad, very majestic seat. Isang upuan na napakaganda, isang trono na napakarangya. But the throne of Jesus is not like that. The throne of Jesus is the cross. Pag hari po ang naiisip natin, korona, gawa sa ginto, gawa sa diamante, gawa sa mga mamamahaling bato. But the crown of Jesus, it is a crown made of thorns. Pagka hari, iniisip natin, luxurious clothing, yung mga magagarbong damit, no? Gawa sa mga kung ano-ano mga sinulid na ginto, etc. But Jesus, at the point of His crucifixion, even His very last tunic was stripped away from Him. At paghari, iniisip natin, mga mamahaling porselas, sing-sing na ginto. But Jesus, His hands were even pierced by nails on the cross. At paghari, makapangyarihan, may kayamanan, but Jesus,
The night before he was crucified, he was even sold for 30 pieces of silver coins. Dear brothers and sisters, mga minamahal kong kapatid, bilang isang pari po, no, nandyan yung tendency na parang palagi kaming tinitingala, to the point na dapat si Father, no, walang problema. Si Father kasi magbibigay ng advice. Si Father palaging nandyan. And in the same way, sa katulad na paraan, hindi po ba nararanasan din natin iyon? Nyo po, kapag kayo po yung leader ng isang organization, kailangan dapat strong kayo. Bawal magpakita ng kahinaan. Kapag kayo po yung madre o padre de pamilya, hindi po ba dapat, yung mga anak ko, dapat tinitingala ako. Hindi ako pwedeng makita nilang umiiyak o kung ano man. Kapag kayo po ay leader ng kung ano-ano man, kayo ang breadwinner at kung ano pa, dapat palaging strong and all. But remember, we are also human. And many times, alam nyo po, ito din yung irony that our weaknesses can also become our strengths. Hindi po ba ang sarap magkwento ng pinagdadaanan sa taong alam nyong nakakaintindi sa inyo kasi siya mismo napagdaanan din yon? Subukan niyo pong magkwento ng financial problem sa taong hindi nakaranas mamroblema sa pera. May i-advise kayong maganda sa inyo yon? Subukan niyo pong magkwento ng problema sa asawa sa isang taong walang asawa, hindi nakaranas ng ganong problema. I don't think may makukuha kayong advice. Hindi po ba nakakagaan sa pakiramdam pag alam natin na may problema tayo, pero may makakaramay ka kasi kasama mo sila at willing yung taong iyon na maging vulnerable para sa atin? At hindi po ba mas nakakaluwag sa kalooban kapag alam mo yung kausap mo hindi din perpektong katulad mo? Mga minamahal kong kapatid, ganun po ang paghahari ni Jesus. Yung paghahari po niya, kaya sabi sa Ebanghelyo, it's not of this world. Kasi po, yung paghahari niya, yung grandeur ng kanyang kingdom, is not power as defined by this world, but it is the love of God, a love capable of encountering and healing all things. Yun po ang kabalintunaan, ang irony ng paghahari ni Jesus. Kaya naman, when you are feeling weak and tired, kung kayo po ay nanghihina at napapagod, it's okay. Kung kayo po ay namomroblema or nadidepress dahil sa mga maraming bagay, madami kayong iniisip, madaming bumabagabag, it's perfectly fine. Kung kayo po ay maraming iniintindi, maraming anxiety, it's okay. Because remember, our fears and struggles can in the future become as well our inspiration. Our vulnerabilities can also become our capabilities. And finally, all our weaknesses, in the end, can also become our strengths. That is God's message to us this Sunday. That is the kingship of Christ. Gayon po ang paghahari ni Jesus. Amen.